Hello guys, good morning. Wala akong boses, no? So, today is Sunday, December 14, 2025. Guys, andirito kami sa J Park Island Hotel dito sa Cebu, no? Kung saan ito yung mga tinatawag nila dinadayo ng mga pinaka-tourist spot nila rito, guys. Kumbaga, maraming foreigner na bumibisita rito. At ito maganda kasi yung tinatawag na environment niya. So mapapansin nyo, malawak, no? Yung hotel niya, ayan, at talagang may enjoy nyo yung pagpunta rito, no? So ito rin guys, ito rin din nagbibigay ng nakaka-release ng mga tinatawag na mga stress sa buhay, yung mga alalahanin, no? Ayan yung tinatawag natin na isa sa outlet para ma-relieve, no? Ma-relieve natin yung mga stress na nararanasan natin sa ngayon. So normal yung guys, at wala naman tao na isinilang na walang stress. Meron yan lahat. So may mga klase-klase o yung tinatawag na pamamaraan kung paano mo ma-relieve o mawala yung stress, no? So isa na rin to guys sa pagbisita sa mga iilang lugar na kung saan malilibang o masisip yung mind mo sa ibang environment, no? So yun guys, so mapapansin nyo sa tabi ko, ayan, maraming puno rito guys at malilim. At meron din ditong tinatawag na pool, no? Swimming pool. So guys, malaki yung swimming pool nila rito na kung saan mai-enjoy talaga ng pamilya nyo, no? Doon sa mga nagbabalak na yung mga place kung saan maganda. So isa sa marirecommend ko sa inyo guys na pasyalan nyo pag may time kayo, kung kaya lang ng budget, no? Hindi naman sinasabi na puntahan nyo kagad. So kapag hindi naman afford ng budget, pwede naman maghanap ng ibang place na kung saan pwede idaos yung tinatawag na bonding ng pamilya. Okay? So kung mapapansin nyo guys, dito sa bandang likuran ko, ito na yung pool nila, yan. So ayan yung pool kung saan yung mga pamilya at nagtatampisaw, no? At eto, kung makikita nyo guys, maraming foreigner dito. Majority dito mga Korea national na kung saan talagang ito yung tinatawag nila na place kung saan laging nila o malimit nilang puntahan, no? So ayan yan guys, sa likod ko yung swimming pool. At minsan kasi guys, lagi natin tandaan sa atin, may mga iilang bagay na kung saan hinahanap din ng katawan natin, hinahanap ng isipan, yung mga environment na tahimik, na kung saan makakapag-isip ka ng tama at marirelieve mo talaga yung mga tinatawag na alalahanin sa isipan mo. So ito kasi nagbibigay ng tinatawag na pinaka-pamamaraan na kung saan yung mga bagay na iniisip natin ay nalilesen o nababawasan, no? So ito yun. So kung mapapansin nyo guys, malawak yung
lugar. At sabi nila rito guys, kasi nagtanong ako kagabi, o 14 hectares, 1/4, no? 14 hectares yung kabuuan ng sukat ng lupa. So meaning, napakalaki. At saka, ang may-ari pala nito guys ay half Korean, then half Filipino. So, ayun yun. Kaya, guys, eto umiikot-ikot ako para nang sa ganon. May pakita ko yung area, yung lugar. Para at least makita nyo, masilip nyo na medyo isa pala sa place o lugar na maaring dayuhin o puntahan. Okay? So guys, katatapos ko lang breakfast kanina. Kaya eto, kailangan din natin maglakad-lakad muna para nang sa ganon ay medyo matunaw naman yung kinain natin, no? So eto, medyo pupunta ako rito kung saan malimit na nagpapapicture yung mga iilan natin mga kababayan at yung mga ibang turista, no? Yan sa likod ko guys, kung mapapansin nyo yan, ito yung J Park, ano? J Park Island. So ayan. So ito, iniikot-ikot ko lang yung lugar para makita nyo yung place. Guys, mamaya around 3:40 flight namin from Cebu bound to Manila. So Cebu Pacific kami. Hopefully wala sanang delay, no? Kasi mostly sa mga flight, especially sa Pacific, Cebu Pacific, dumatating sa punto nagkakaroon ng mga delay flights. Sana mamaya guys, dire-diretso yung flight namin at banayad, safe kami makarating sa Manila. At ilang araw na rin kami guys nagta-travel from Friday hanggang ngayon, no? So medyo talagang kumbaga andun yung pagod, kaso kailangan nating sumabay, no? So pasensya na guys kung yung boses ko talagang medyo namamaos na naman, kasi nga siguro sa climate, sobrang init, then pag inom ng malamig, yan nag-start na parang feel ko na kumakati-kati yung lalamunan ko. So ayun na pala yung sign na kung saan mamamaos ako. Pero anyway, ginagawa ko lang yung pagbibigay ng short vlog sa inyo para mabigyan kayo ng update. Kaya guys, eto pala, no, isi-share ko lang sa inyo. Actually, naniniwala ako guys na hindi lahat ng bagay o hindi lahat ng time na lagi ka lang nasa work, no? Kasi minsan sabi nga nila nag-work ka, para kanino yan, para saan yan? Siyempre normal yun para sa pamilya, para mabuhay ka. Pero sabi nga nila, minsan daw, hindi naman masasabing sikapin natin, no? Minsan daw, dapat may mga bagay na dapat ilaan natin sa sarili natin, yung paglilibang. Yung paglilibang guys, hindi naman sinasabi na maglibang ka, maglustay ka ng pera, hindi yon. Ang paglilibang, katulad ng pamamasyal, isang magandang activities, no, sa atin na kung saan na re-repress yung isipan natin. Kasi hindi lang lagi sa work. Kasi may mga ilan, pag work ka ng work, minsan parang wala na, hindi mo na napapansin yung sarili mo, tumatakbo yung panahon, tumatanda tayo na
dumating sa punto na ginapos na tayo ng karamdaman. Paano mo pa mabibigyan yung sarili mo? Paano mo pa malalasap yung ganitong bagay na namamasyal ka, na maganda yung kalusugan mo? Kaya nga, maganda rin suggestion yung sinasabi talaga na pag meron kang spare time o yung oras mo na kung saan hindi naman affected yung schedule mo sa trabaho, so kailangan mo rin na bigyan pansin yung sarili mo, pamilya mo, para nang sa ganon maiba-iba naman, no? Parang ito yung tinatawag natin para ma-recharge ka, no? Kasi hindi lang puro doon lang tumatakbo yung buhay mo sa work. Dapat meron kang tinatawag na ibang activities na pwede mong gawin na kung saan nasisip yung mind mo at nare-replenish siya, no? Kasi kailangan ng katawan natin yon. Kasi wag natin hintayin na dumating sa punto na tayo ay talagang nakaratay na, no? Dahil sa sub-sub sa trabaho, hindi mo namamalayan, very stressful na pala yung ginagalawan mo, affected na pala yung health mo. Then, na-diagnose ka na ganito na yung sakit mo. So, gusto mo man na bigyan ng time yung sarili mo, pero huli na, guys, huli na. Kumbaga, hindi mo na maibigay yung oras para sa sarili mo kasi nga, wala na. Yung health natin hindi na maganda at hindi na natin masasabi na pwede pa tayong mamasyal, no? Mamasyal kasama yung pamilya. Kasi may mga time talaga na kinakailangan natin na gawin, lalo na may mga natitira pa sa ating buhay, no? Kasi hindi naman lahat tayo magiging bato dito sa mundo. Kaya kinakailangan pwede tayong pumunta sa isang lugar na hindi naman tayo gagastos. Namamasyal kayo kung saan yung pasyalan na pwedeng puntahan, na mapapansin mo na nag-iiba yung mindset ng isipan mo, nasisip pansamantala doon sa mga bagay na dapat mong gawin. So yun lang yung mga recommendation natin, guys, no? Kaya hindi naman masama na paminsan-minsan bigyan naman natin ng time yung sarili natin, no? Bigyan natin ng time yung sarili natin. At kumbaga, ito kasi yung nagbe-benefits sa health natin, eh. At the same time, dito sa isipan natin, hindi laging loaded. Hindi laging loaded sa trabaho na wala na. Kumbaga, tumakbo na yung buhay mo, doon na lang lagi sa bagay na yon. Kumbaga, parang naboboard na yung buhay mo, eh. Kasi puro work, wala ka nang tinatawag na outlet kung paano na maiba yung kapaligiran mo. So ito yung, guys, kaya ito sinusulit-sulit ko rin. Although mahirap magsalita ngayon kasi mapapansin nyo nilalakasan ko yung boses ko, kaso ito na talaga yung pinaka-volume niya. Ito na. Gusto ko lang magbigay ng update sa inyo sa kaganapan dito, no? Kaya guys, at hangad ko na tayong lahat maging masaya sa ating kinagagalawan, no? Sa pamilya, sa trabaho, sa mga kasama, sa environment natin. Ayun lang naman ang importante sa buhay, no? Hindi na natin kailangan pa na sabihin natin na magkaroon tayo ng maraming asset. Hindi na yon. Basta tayo ay kumakain sa loob ng 3 araw at napuprovide natin yung pangangailangan ng pamilya, isang magandang blessings na yun, guys, no? Isang magandang blessings para sa atin na kahit papano ay nasusurvive natin
napapakain natin yung pamilya natin sa tamang oras, at meron tayong panggastos, pambayad ng mga monthly bills, okay na yon. Kaya ito yung blessing na maganda at tinatamasa natin. Kaya dapat natin pasalamatan to guys. Kasi hindi naman lahat ng tao o lahat ng mga kaibigan natin guys na merong trabaho na binibigay sa kanila. May mga ilan guys, maniwala kayo sa hindi, no? Maraming graduates ngayon. May mga magagandang tinapos. Ngayon, hirap na hirap pumasok sa trabaho. Lalo na't kung wala kang tinatawag na mga kakilala o backer, hindi ganun kabilis. Kaya nga sabi nga natin kapag binigyan ka raw ng work, yakapin mo, mahalin mo. Pagtsagaan mo yung bagay. Kaya nga, iniisip ko guys, sabi ko nga may mga iilan sa trabaho talaga andun yung tatawag natin. Hindi may iwasan yung politika na which is dapat hindi ka makahadlang doon. O kaya hindi ka dapat maapektuhan sa mga ganong politics na nangyayari sa environment mo sa work. So ayun lang masasabi ko na kapag binigyan tayo ng trabaho, mahalin natin. Kahit anumang hirap, talagang ibigay natin yung best natin. At the end of the day, mapapansin nyo na isa ka na rin palang survivor, no? Yung mga ganon. Kasi hindi ganun kabilis na kunin lahat ng loob ng mga kasama mo. May kanya-kanyang kultura, may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang ugali na kung saan hindi nagpapare-pareho. Kahit i-please mo yung apat, may natitira pang isa na ayaw niya sa style na ginagawa mo. Kaya kinakailangan masusing pag-aaral ang dapat natin gawin upang mabigay natin yung best natin, no? Kaya guys, lagi nyo lang tandaan, ang buhay daw ng tao ay very short. So, I agree dyan guys, no? Kasi sabi nga natin, walang pinipiling edad kapag ang buhay mo ay hanggang doon na lang. Regardless kung ikaw ay bata pa at hanggang doon na lang talaga, anumang pag-iingat mo, anumang pagtatago mo, pagkukunin ka na, wala na yan. Hindi mo na mapipigilan yan. At hindi mo kayang bilhin ng pera para ikaw ay madagdagan ang buhay mo. Hindi na yon. Kaya nga sabi nga natin, may mga iilan talaga na dumarating sa punto, mahaba yung buhay nila, okay? May mga iilan, magugulat ka lang, no? Walang sakit, batang-bata, kausap mo ngayon, kinabukasan wala na. So ayun yung sasabi ko guys, na hindi natin hawak ang buhay natin. May mga instances na talagang magugulat ka na lang kinabukasan, yung mga dati mong kaibigan, kakilala, kausap o kasama, bigla na lang nawala ng bigla. Kumbaga, halos hindi ka makapaniwala sa pangyayari na lagi mong bukang bibig sa bibig mo na kahapon lang kasama ko. Ngayon, bakit ano nangyari? Ayun lang pala. May mga style o pamamaraan kung paano tayo kukunin. May mga ilan pwedeng natutulog lang tayo na hindi ka na gumising. May mga ilan naman na aksidente. May ilan naman na talagang yung tinatawag natin na sila mismo tumatapos ng buhay nila. Ayun yung hindi maganda guys, na mag-suicide tayo, hindi maganda yon. So sabi nga natin, kapag naharap tayo sa problema, mag-seek tayo ng advice doon sa mga expert, sa mga
matatanda sa atin na kung saan magbibigay ng tamang payo. Huwag natin wakasan ang buhay natin dahil lang nagsara yung isip natin. Wag yun. Kaya kinakailangan guys, ang the best method ngayon guys, panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo. Gumising pa tayo kinabukasan. Another day, another life. Ayun lang yung kasimple. Kaya sabi nga nila, masarap mabuhay ng simple, wala kang inaapakan, wala kang sinasagasaan, wala kang binababa, kung hindi pantay-pantay sa sarili mo. So ayun lang yun. Anyway guys, maraming salamat. Hindi ko na pahabain pa yung vlog ko. Medyo hirap ako magsalita. Sana maunawaan nyo, maintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko. Kasi mamaya magpa-flight na kami. So bumaba lang ako sa room para magbigay ng short vlog sa inyo. Anyway, shoutout ako dyan sa Pasay kung saan ako nagmula, sa Rosewood kung saan ako naninirahan, kala Captain Binjola na kasalukuyang nagbabakasyon. Cap, pre, Merry Christmas and Happy New Year sa iyo at sa pamilya mo, na how many days na lang Christmas na at maghiwalay na yung taon. Hangad ko na maging maayos at masaya ang pamilya mo. Kay Chief Engineer Bete, Chief, advance Merry Christmas and Happy New Year sa iyo. Ingat lagi, ingat lagi. At lagi lang, good health lang tayo, Chief. Hangad ko na bigyan ka pa ng mahabang buhay ng Panginoon, ang pamilya mo, at maging masaya sa pagsalubong ng Kapaskuhan at pag-iwalay ng taon. So maraming salamat, Chief, sa mga kabutihan mo na binigay mo sa akin. Never ko ito makalimutan at never ako magsawa na magpasalamat sa iyo kahit sa short vlog. Salamat. So shoutout ako sa mga crew namin na naka-onboard ngayon, na naway maging payapa ang paglalayag, at sa mga nakabakasyon na naway masaya kapiling ninyo ang pamilya ninyo, yung mga crew namin, at yung mga nagme-medical, sana maging maayos yung medical ninyo at walang anumang maging problema. So anyway guys, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye.